Norte, Ilocos Sur, and Cagayan. The very beautiful and sexy, sabi niya, sexy mo naman talaga siya. So, International Marketing Director, Miss Joy Bondo. Yes, hello, good morning. Yan, naririnig ba ako? Good morning, good morning. Parang ang lamig-lamig dito ngayon sa Bataan, no? Malamig ba sa inyo? Yes, so si Miss Naida kahit mainit nanginginig siya. So ang motto namin this 2025, just say yes, no? Walang magno-no this 2025. Okay ba sa inyo 'yon? Oo, okay ba sa inyo 'yon? So mabilis lang tayo kasi gusto ko diretso tayo sa workshop, no? Sige. 'Yon. All right. Yes, good morning. Sabi ni sino yan? Good morning. Yes po, good morning po. Actually po, kadarating lang po namin kahapon, no? So, hindi hindi excuse naririnig kasi yan. Yun. So, tinawagan ako kasi daw may emergency yung original speaker for today, no? May meeting sila parang sa Makati office so hindi nila kayang harapin ang ating mindset workshop. But then our motto for this year is just say yes so walang magno-no, no? So nag-isip talaga ako, 'di ba? Nag-isip talaga ako kahit nagta-travel kami 10 hours, 8 hours ang travel namin from Ilocos Norte, uwi ako ng Bataan. Pero dahil gusto ko talagang mag-share, so at nahiya naman talaga ako sa ating mga global marketing director and I know this Monday's commitment, no? Yung time and effort na bibigay ng nating lahat dito sa Good Morning Lifestyles Pinas ay pinapahalagahan po talaga natin. So hindi tayo magsasay no. Okay ba sa inyo? Lagi tayong mag-yes? O, lagi tayong mag-yes. Huwag lang sa lahat ng manliligaw, no? Kasi isa lang dapat. Isa lang dapat. Yun lang. So, yes to personality growth and yes to success. Kaya nga si Miss Naida, kahit nahihiya daw siya, at alam ko namang pragmatic siya, alam nyo ba yon kahit masunog na at nagkasira-sira na yung sasakyan namin, nagka-aberya na lahat, talagang kalmado pa rin siya. Kaya kahit excited na siya, ganyan pa rin yung itsura niya, no? So, maging masaya na tayo at congrats natin si Miss Naida na nag-ano siya dito, nag-host siya, no? So, congratulations sa lahat na nagbigay ng wins, no? Excited lahat sila. Maraming first time, maraming wins na ginawa sa buhay nila. So, ano ba yung aking topic for today? Inisip ko kasi February na, nung January, actually December pa lang, excited na nga kayong gumawa ng goal niyo for 2025 eh. Yes or yes? Oo, tapos puro nakita ko lahat ng mga nasa lifestyles, nag-goal setting, tama ba? May goal setting kayong ginawa. Yes or yes? May goal setting kayo, mayroon kayong mga action plan na ginawa, di ba? Kaya lang action plan lang. Pagdating ng February, di ba? After a month, ang mararamdaman doon sa mga gumawa ng goal set is kaya hindi nila makuha yung goal na yon ay yung salitang katamaran. Hiniwala ba kayo doon? Nitatamad na gawin yung aksyon no para doon sa goal set na ginawa natin nung January. So this February ngayon no yung itatopic ko ngayon is about ano ba ang self-sabotaging. Halimbawa gusto mo doon ma-promote executive director tapos noong February nakakaramdaman ka na ng mga rejections, ng mga hirap, 'di ba? Ikaw mismo nagsa-self-sabotage ka na baka hindi mo makuha 'yon, no? So today we are here to talk about success. 'Yon. And to understand success is a choice. Naniwala ba kayo doon? Success is a choice. So closing na agad, 'di ba? Success is a choice. So it's not about luck, it's not about waiting, or it's not about talent, it's not about the waiting for a perfect time. Choice po yan and decision. Intentional decisions every single day. Lalo na po sa mga goal na sinulat nyo po ng January. Yes. Mag-type nga kayo ng number 3 kung may goal kayong ginawa or nag-goal set kayo, nag-vision board, nag-dream board kayo nung January. Sino yon? Sino yung mga mga nag-goal set? May mga goal sila, 'di ba? Nagsinulat nila lahat ng January, nag-vision board pa sila, nag-dream board pa sila, 'di ba? Pero kahit may dream board and vision board ka, pag dumungtong na tong January, February, and then so hanggang sa December,
Some people, kasi, choose excuses. Yes or yes, yun. No? And while others choose action. Okay? So, ang aking itatopic ngayon is, wag nating i-choose yung comfort. Bakit? Ang i-choose natin, yung growth. 'Di ba? Yung growth. At ang question lang, no, sabi nga yung iba gusto is growth, action, no? Pero yung iba puro excuses. Lalo na kapag nakakaramdam na ng ano ba 'yon? Ng hirap, ng rejections, no? So, ang aking itotopic ngayon is how to stop self-sabotage. Yan. Yan yung pinakamahirap. Kasi ikaw mismo, hindi ka naniniwala sa sarili mo. Ikaw mismo may mga kung ano-ano dyan, no? Tapos, red flags. Hindi red flags ng mga kadate nyo nung February 14. Sino ba may kadate dito? Alright, sana all, no? Sino nabigyan ng flowers? Yan. So, red flags ng tamad. Aray ko, sakit! Diba? Pero gustong yumaman. Meron bang gustong yumaman dito? Taas kamay. Kahit di ko kayo nakikita. Sinong gustong yumaman? No? Type 2 sa lahat ng gustong yumaman. Okay. Type 2 din. Type 3 din. No? Kapag tamad naman. Ang sakit. Yan. Gustong yumaman pero tamad, di ba? So, bilisan natin to. Ang objective ko dito is to help you identify your self-sabotaging habits. Meron ba kayo niyan? No? And I will teach you a practical strategies to overcome laziness, and excuses. Ayan yung aking objective ngayon. Makakatulong kaya sa atin to? No? And my goal is to motivate you to take actions, consistent action toward financial and personal growth. So, are you ready? Are you ready na ba? Okay, maglaro lang tayo dito. Pag guilty ka, type 1. Pag hindi ka naman guilty, type 2. Okay ba sa inyo yan? Okay ba? Sige. Okay, kasi wala naman ako naririnig, di ba? Okay. So, maglaro tayo ng guilty or not guilty. Magiging Tito Boy tayo ngayon, no? Boy Abunda. Pero Chris Aquino ang peg ko. So, guilty or not guilty ha? Type 1 pag guilty ka, type 2 pag hindi. Okay. Sabi mo dyan, no? Excuse mo ba to? I'm not motivated right now. Sabi niya, ay, kaya hindi ko pa natupad yung nasulat ko dun sa vision board, sa dream board kasi hindi ako motivated ngayon eh. Oo. Guilty ba kayo dyan? Meron ba kayong ganyan? Hindi ako motivated ngayon. May narinig na ba kayong ganyan? Oo, no, mas gusto niyang matulog kaysa magtrabaho. Sabi niya, I am not motivated. Pero reality check ha. Reality check, motivation is temporary. Yes or yes? Temporary lang 'yan. Ano yung gets things done? No, motivation temporary lang. Ang ipapalit mo discipline. Ano daw? Discipline. Successful people don't wait for motivation. They create routines that push them forward. No? So, wala kong ma-excuse yan. No? Sa lahat ng mga guilty dyan. No? Huwag kayong mag-alala. Motivation is just temporary. Palitan mo ng discipline yan. So, sino kaya yung mga guilty dyan? Or not guilty. Pangalawa, I rather sleep than work on my goals. Yan. Guilty or not guilty? Tutulog na lang, Netflix. No? Ano pa? I want to be rich but don't want struggles. Diba? Nagsulat siya doon, executive director, ang target niya, ang kita niya 146,000. Diba? Pero ayaw mag-struggle, di ba? Ayaw niyang ma-reject, ayaw niyang gumising ng maaga, ayaw niyang mag-lifestyle uniform, ayaw niyang mag-good morning. Aray ko, guilty or not guilty? Ano pa? I don't have the skills for that. Ano ba ibig sabihin na hindi ako marunong yan. Di ba? Yung digital marketing natin ngayon. Sa mga lifestyles, hindi pa ako marunong mag-STP, ikaw na lang mag-closing, di ako marunong mag-closing, di ako marunong mag-follow up. Meron bang ganyan? Guilty ba kayo dyan? Type 1 pag guilty kayo. Dapat honest. Okay, no? Pero alam mo ba that no one is born with skills? Yes or yes? Oo. Yung expert says nga sabi, yung mga expert, nag-start sila sa beginner. Naniwala kayo doon? Kung ayan ang excuse mo, kung ayan, guilty ka dyan na, hindi ko kaya, wala akong skills dyan, di ba? Naku, hindi ka pinanganak na may skills niyan. So, lahat yan natututunan. Yes or yes?
red flags yan ng ano, ng taong tamad. Ano pa yung excuse? I'll do it. O, gagawin ko na lang yan pag may pera na ako. Sasali na lang ako sa travel incentives pag may pera na ako. I'll do it when I have more money. Guilty or not guilty? Magre-rebuild na lang ako ulit saan ba kasi siya magre-rebuild kanina? Yung narinig ko. Saan siya magre-rebuild? Sa Iloilo ba? Kasi syempre, 'di ba? Kapag nagre-rebuild dito sa lifestyles o kapag magbubukas ng isang area, magsusupport, syempre kailangan natin ng investment diyan kasama yung money. Saka na ako magbuo ng grupo dito. Yan, may mga kasi maggagas, magtutol and everything, 'di ba? Guilty ba diyan? Kung guilty ka, type 1. If not, sabi dito, no, reality check, yung ang mindset daw, wag yung waiting for money. Kasi yung mga broke people daw, yun yung mindset nila, waiting to have money, waiting for money. Pero wealthy people, sabi dito, take action with what they have. No, with what they have. And nag-i-increase sila ng income, yun yung focus nila instead of waiting. No? So kung yan ay iyang guilty ka dyan, so gising-gising kasi hindi ka talaga makakaalis sa pagiging broke mo kapag naghihintay kang magkaroon ng pera. Yan. So, meron bang nagtatype ng guilty or puro not guilty? Yan. Ano pa ba? Yung mga laro natin. Sabi niya, di ko kasi swerte yan eh. May mga ganun, di ba? May mga nagsasabi ba niyan? Di lang talaga ako swerte. Guilty ka ba dyan? Naswerte-swerte lang? O reality check ka, lucky has nothing to do with success or luck is nothing to do with success. Hindi swerte-swerte yan. It's about preparation, it's about effort, and tinitake nila yung opportunities na meron sila. No? Yung nagsasabi ng, hindi lang kasi ako swerte. Kaya ay swerte-swerte lang yan. No. Hindi ka lang nagtitake ng enough action. Kaya nasasabi mo yan. Ano pa? Guilty ka ba dito? I don't feel like to do today. Parang, hindi ko feel mag-STP, hindi ko feel mag-host, hindi ko feel mag-training, hindi ko feel mag-hope. Yan. Guilty or not guilty? Hindi ko feel lumabas, hindi ko feel mag-good morning, hindi ko feel mag-yes. Meron bang ganyan? Pero gustong yumaman, pero guilty dyan. Okay, no? So, meron ba? Sabi dito, reality check ka, success doesn't care how you feel. Walang pakialam sa'yo ang success kung anong nararamdaman mo. No? Wag mong damdamin yung nararamdaman ko. Kung hindi mo feel ngayon, wake up, dress up, show up, kahit ano pa yan. 'Di ba? Wag mo sasabing I don't feel like do it today, don't feel like it today, mga ganyan. Excuse lang 'yan. So if you are guilty sa ganyan, nako, no? Feelings comes and go. Paano ba? Come and go. No, merong motivated ka ngayon, feel mo ngayon, no? Pero para magkaroon ng result, kailangan consistent ka sa effort na ginagawa mo. So ano pa? Guilty or not guilty? I'm too tired after work sa mga nasa part-time na ginagawa ang lifestyles, 'di ba? Ilang taon ka na dito, ganito. Ilang buwan ka na dito. Anong mo? Ano na yung position mo? Sabi niya, ay ma'am, ano pa lang ako DD. Tapos ilang taon ka na? 3 years po na DD. Tapos sabi niya, bakit? Kasi minsan nakakapagod na, trabaho, hindi ko magawa, part-time. Meron ba gano'n? Nagsasabi? Are you guilty or not guilty sa dyan? 'Di ba? You know, ang kapaguran ay totoo, no? Pagod nga kami nag-travel kami ng ilang hours no? Sabi, tiredness is real. But many successful people build business and wealth while working a full-time job. So, ako po, nung nag-executive director ako, nasa gobyerno pa ako noon. Ang sahod ko sa gobyerno, 5,000. Job order. Pero nung nag-part-time ako sa lifestyles, as in serious part-time, no, sabi ko, ay, nakakapagod na, nakakaano yung mga boss, tapos magla-lifestyles ako after. Nako, no, hindi ko ginawang excuse yan. Ang ginawa ko, sige, diretso pa din. No, grabe, 2 hours lang ang ini-spend ko every MWF lang yon. Tapos na-promote ako ng executive director. Ang checky ko that time is 56,000. No? So, kaya wag mong excuse yan. Ano pa? Guilty ka ba dito? Ayoko mag-fail I don't want to fail. Fear of failure is just an excuse to stay comfortable. Gusto mo lang kasi lagi komportable ka.
Guilty or not guilty, Your Honor. Gusto mo lang lagi kasi komportable ka. No, alam mo, every successful people, ang dami-dami nilang failure. Ang dami-dami nilang failure bago sila nanalo. No, kaya wag mo sasabihin I don't want to fail. No? The only real failure is not trying at all. Yes or yes? No? So ngayon, ang dami bang guilty doon? Or puro kayo not guilty? Kung not guilty na kayo dyan, congratulations. Pero kung meron ka, kahit isang guilty lang dyan. No? So ngayon, challenge ko kayo, mag-write kayo ng 3 excuses nyo. Yung mga 3 excuses na guilty ka, ano kaya yung mga yan? Para maging aware ka. No? Alam mo ba, na merong isang tao, no? Lahat ng mga binanggit ko pala kanina na na mga dahilan, katamaran lang pala 'yon. Oo, katamaran lang. Ayoko mag-fail, 'di ba? Hindi ko fail today. Ano ba 'yon? Swerte-swerte lang 'yan, mga ganyan, 'di ba? So, katamaran lang yan. Ngayon, mag-share ako ng isang video. Ewan ko kung magpe-play ito. Yung story ni The Rock. Kilala niyo ba to? Bakit ko siya kinuha? No? Bakit ko siya kinuha? Si Dwayne The Rock Johnson is a lazy teenager before. Wala siyang motivation sa pag-aaral niya. Tamad siya. Pero nakaranas siya ng hirap Nakakaranas siya ng hirap. Nung teenager siya nga, naranasan nila na na ma-evict sa bahay nila, no? So lagi siyang in-encourage, minomotivate na mag-aral pero tamad talaga si The Rock, no? Kilala niyo ba 'to? Oo, kung hindi, kilalanin niyo siya. So, the way kilalanin natin siya ngayon. Si The Rock is yun nga, tamad siya, pero yung turning point kung bakit siya naging masipag is nung pinalayas na sila sa bahay, wala na silang materhan, nakita niya yung nanay niya umiiyak. Kasi nga, napalayas sila. So, sinisisi niya yung sarili niya na kaya nangyari yon kasi nga, tamad siya. Paano kung magstay siya being tamad, walang motivation, di ba, walang bilib sa sarili, hindi sila magkakaroon ng bahay. Kaya, nag-take siya ng action, no? So, sino ba siya? Panoorin po natin. Ewan ko lang kung ma-play dito. Ayan, no? O, di ba? Yan. Dati siyang tamad, no? Ewan ko kung narinig niyo yan. Dati siyang tamad na teenager. Tapos nag-take action siya. Ginawa niya nagkaroon siya ng discipline, nag-hard work siya, nagsimula siya to stay, para mag-focus sa fitness. Kasi yung tatay niya, dati ding, wrestling, ano ba yun? Yung wrestler, yung WWE ba yun? Yung wrestler din siya. Pero alangang motivation si The Rock eh. Pero nung napalayas na sila sa bahay at wala na silang materhan, nasaktan siya doon. Kaya pinalitan niya yung pagiging tamad niya sa pagiging disiplinado niya. So, nag-start siya na mag-focus sa pagiging fit. Talagang alam niyo ba, every day nagpapalaki siya ng muscle, nag-workout siya, no? Tapos ineliminate niya yung mga excuses niya, imbes na sisihin niya yung sitwasyon niya, no? Doon sa kwento ni Wade, pinalitan niya ng motivation yon. Sabi niya, itong sitwasyon ko na to, gagawin ko motivation, hindi excuse. Yan, meron bang ganon? Oo. Yung akala mo, no, ng hirap-hirap mo sa sitwasyon mo ngayon, gawin mo palang motivation yon, not excuse. Tapos, meron siyang tinatawag na no plan B. Oo, no plan B. Kasi daw, sabi ni Dwayne, pag nag-plan B daw, ibig sabihin, hindi mo daw ibibigay yung 100% mo pag nag-plan B ka. Oo. Ibig sabihin, ayaw mo talagang maging successful. So, sino yung para dito sa lifestyle? Sino yon, no? Yung mga ang dami-dami pang ginagawa. Sabi niya, ay, magla-lifestyles ako. Tapos nung nag-lifestyles, hindi man lang niya kayang mag-serious part-time or serious full-time, 'di ba? Kasi meron pang iniisip na iba. Na ay, kapag hindi ito nag-workout, balik ako sa ganito, magaganito ako. Guilty or not guilty? Guilty or not guilty, 'di ba? So ganon. Yun yung mga ginawa niya, discipline, tapos meron siyang no plan B na mindset. Ikaw ba may plan B pa?
na kapag hindi ka nag-GMD ganito, kapag hindi ka nag-NMD ganito, kapag hindi ka nag-ED ganito, no, wag ka nang mag-plan B. Kaya kasi hindi mo pa kinukuha yan. Sabi nga ni Dwayne, ni The Rock, is kasi may plan B ka. So siya, wala siyang plan B. Alam mo yung naging result? Ano siya? Nagkaroon siya ng college football scholarship. Oh, 'di ba? Dahil nga pinalaki niya yung katawan niya, tapos nagkaroon siya ng scholarship dun sa football. Kahit hindi naman yun yung ano niya. Tapos naging champion siya ng WWE, yung Worldwide Wrestling ano yata yon, no? So naging ano siya doon, world champion siya doon. Hindi kasi nga dati din ganun yung tatay niya. So yun, ginawa niya yun. Hindi lang basta naging wrestler siya ha, world champion siya. At alam mo ba, tinry niya din, 'di ba? Tinry niya din na mag-artista sa Hollywood. And hindi lang siya basta naging artista kasi nga no plan B siya. Pag pinasok niya, talagang diretso siya. Alam mo ngayon, isa siya sa pinakamataas na kita sa mga Hollywood star, no? Si Dwayne. Akalain mo ba naman na dating tamad yan? Na tinatamad siyang mag-work, tinatamad siyang mag-aral, tinatamad siya na ganyan, 'di ba? Oo. Pero nung nagbago siya, nung tinurn niya into discipline yung laziness niya, may struggles, yes, pero naging successful siya. Kaya nga sabi niya, every successful person choose to struggle first. So kung ayaw mo mahirapan, wag kalimut mo na yung vision board at saka dream board mo noong January. 'Di ba? So ano yung key lesson sa ano niya, sa story niya? Ang key lesson, kahit gaano ka pa katamad dati, pwede mong baguhin yung sarili mo kasi willing kang kumilos. Yes or yes? Oo, no? Wag na tayong magpaka-demure. O, talagang minsan tinatamad. Kaya nga din hindi nakukuha yung goal. Kasi tamad lang yan. Wala nang ibang reason. Guilty or not guilty? Tamad. Oo. So, baguhin mo. Dapat willing to take action ka. And ano pa yung takeaway natin sa ano niya, sa story niya? Sabi dito, success starts with discipline and end with result. So, dinisiplinado niya. Everyday talaga yon, walang paltos, nag-workout siya sa gym, nag-workout siya. Kaya naman naging worldwide, world wrestling champion siya, no? Tapos alam mo ba na hindi siya marunong umarte kasi syempre 'di ba wrestler tapos aarte siya pero naging Hollywood star siya, no? Kasi ayun nga, inaral niya, no? Nag-take action siya. And the only way to stop being lazy is to start moving. Period. So kung tinatamad ka ngayon, kilos-kilos. No? Para mawala yung pagiging lazy mo, no? So yun yung yun yung take away ko kay Dwayne, no, na medyo tamad before, walang motivation, no? Kailangan pa pala niyang masaktan. So sa mga kausap ko ngayon, bakit ka nag-lifestyles? Kasi may goal, 'di ba? Kasi may sana ka. Sana mapaaral ko yung mga anak ko, sana mabigyan ko ng magandang buhay nanay tatay ko, sana mabago yung bahay namin, sana hindi na ako maghirap, sana makawala ako makawala ako sa utang. May mga sana ka pa eh. Kaya lang tinatamad ka, no? Tinatamad ka kaya hindi mo pa nakukuha. So wag kang tamad. No? Start moving, period. So ngayon, dito na tayo, 5 red flags ng tamad pero gustong yumaman. Gusto niyo ba 'yon? Pag guilty ka dito, edi ouch. Pag hindi, edi wow. Di ba? So, sino kaya mga tamad na yan? Ano kaya yung lagi sinasabi ng mga tamad, no? So, pero syempre, dahil nga solusyon ang ibibigay natin, bibigyan ko kayo ng mindset solution. Yan. So, number 1, na sinasabi ng red flag, no? Tatamad. I want to be rich, but I don't have time. Wala kasi akong oras. Gusto ko yumaman, kaya lang wala akong oras. Gusto kong gawin niya, kaya wala akong oras. Tapos sabi niya, ma'am, gusto ko mag-NND, mag-IMD, mag-GMD. Gusto kong mag-rebuild, gusto kong mag-build ng ganito, gusto kong support to. No? Ano yan? Pero minsan nakukulangan ako ng time. Guilty or not guilty? Tamad lang yon. Tamad lang yon. Oo. Ayan yung excuse ng mga busy person but unproductive person. Aray ko, 'di ba? Guilty or not guilty? Guilty. Oo. Gusto ko yumaman kaya lang wala akong time. Reality check, meron tayo lahat 24 hours. Yes or yes? Oo. Sobra-sobra na nga tayo kasi 'di ba nga sa network marketing, time leveraging. Pero lahat tayo may 24 hours. Pero yung mga successful people, alam lang nilang i-prioritize yung time nila, no? So, bigyan natin kayo ng solusyon. Bigyan namin kayo ng solusyon, ha? Gusto niyo ba?
Oo. Number 1, track daily activities and remove, remove time wasters activity. Laging walang oras, laging kulang yung oras, pero meron pa yung time sa Netflix. Yes or yes? Guilty or not guilty? Guilty. Social media. Yan, no? Yung social media sana, yung mga inaaral mo, paano yung mag-content creator that converts, paano yung magandang content, yung branding, mga ganyan, no? Paano kung mapapalago yung business ko. Pero yung social media na chismis lang, nako, 'di ba? Kaya ka walang time. Ano pa yung solusyon? Use the 4-hour rule. So, dedicate your time per week. Personal growth at saka income generating activities. So, 4-hour rule. Ano ba yon? Halimbawa, ito, no, timing, yung sa iba na gustong matutunan yung content creation that converts, mga ganyan. Ano pa, gustong magkaroon ng branding, no? O gagawin yung digital marketing. So, ibigay mo daw yung 4 hours mo per week para matutunan yun, no? Sa personal growth yun, ha. Income generating activities naman, dedagdagan mo yung follow up mo, no, yung 4-hour rule. Basta dapat every week sa bagong skills na gusto mong sa bagong skills, maglaan ka ng 4 hours para maging productive naman, no? Para lagi mong sinasabi na wala kang time pero may time pa din. Hindi ko kayang aralin yung digital marketing kasi sobrang busy na ako sa lifestyles activity. Meron po. 30 minutes every day. So, 3 hours a week. 30 minutes every day. Tama ba? 30 minutes every day. Matututunan nyo po yun. Kaya, hindi nyo pwedeng sabihin na wala kayong time, no? Yes or yes? Yes. Maganda to kapag ka sa Zoom kasi hindi ko naririnig. Diretso lang ako, di ba? Okay, number 2, red flag ng tamad, no? It's too hard. Mahirap yan. Hindi ko kaya yan. Ayoko ng rejections. Guilty or not guilty? Oo, tamad ka lang, girl. No? I don't like rejections. No? Alam nyo ba na lahat ng successful people dumaan sa hirap at rejections. At alam nyo ba, dito sa lifestyle, ang una kong narinig nung NDSO at saka mindset nung bago ako, sabi daw, kailangan daw natin ng 1,000 rejections bago daw tayo maging global marketing director, no? So ano pa, nahihirapan, takot na humarap sa tao kaya ayaw ng rejections. O laging naghahanap ng mabilis at saka madali na pagyaman, na pag-promote, no? Hindi. So ang gagawin mo, no, solusyon kapag yan yung excuse mo kasi tamad-tamad ka, it's too hard, ayoko mo ng rejection, reframing rejections. Paano ba yung reframing rejections? Instead of thinking it's too hard or mahirap, sabihin mo, ang hirap niya, ayoko ng rejections, dapat i-reframe mo siya. Paano mo siya i-reframe? Okay lang. Yung rejections na matatanggap ko, this is my stepping stones, no, para maging successful. Okay ba yun sa inyo? Palitan niyo yung mindset niyo. Yes. And ano pa, ang challenge ko sa inyo, kung takot kayo sa rejections, mas damihan niyo pa yung kausap niyo. Kasi nga 1,000 yung kailangan natin. So try to reach out to 5 people a day or mas marami pa, much better, no? Na tingnan mo kung ano yung mga responses nila. Ano ba yung mga rejections, no? Yon, yung mga rejections na natatanggap mo. Basta approach ka lang ng mga tao. Kasi nga, nag-iipon ka ng 1,000 rejections, no? So, yung solusyon. Ang solusyon is reframing your rejections na it's too hard, na nakakatakot makatanggap ng rejections into ang rejections, ang stepping stone ko para maging global marketing director. Yes, may natutunan ba kayo? Ha? Alright. Ano pa? Pangatlong red flag ng tamad pero gustong yumaman. I'll try mindset. I try first mentality. Ano ba yon? Yung try ko muna mentality. Oo. Lack of commitment. Mag-executive director ka. Okay po, try ko po. Diba? Mag-host ka. Susunod na po, try ko lang po gato. Mag-ganito ka. Yung I'll try first mentality. Mag-NDSO ka sa grupo mo, mag-startup ka sa grupo mo, no? Parang I'll try first. Mag-ED ka, mag-NMD ka. Tatry ko po. Yung mga ganyan. Red flag pala yan. Tamad lang pala yan, no? So, anong solusyon? Yan.
Kasi kaya mo sinasabing it's too hard o kaya I don't like red ano ba yun? Nasaan na ba tayo? Parang hindi ko yan na-edit. Ayan, andyan. Ang solution pala dyan sa parang I'll try, hindi ko na-edit yun nasa taas, no? I'll try o try ko muna mentality is kapag sinabi mong I'll try, ibig sabihin, hindi mo bibigay yung 100% mo. Oo. 'Di ba? Ito try mo lang naman eh. Yun yung mindset mo, try ko muna. Palitan mo yan. No, wag mo sasabing try ko lang. Ibibigay ko yung 100% ko na effort. Oo. What if, 'di ba, you gave your 100%, your 100%. Paano kaya pwedeng mabago yung buhay mo? 'Di ba? Nag-commit ka na mag-executive director, wala nang try, give your 100%. Nag-commit kang NMD, IMD, GMD, 'di ba? I-give na natin yung 100% natin. No? So, tapos mag-write ka ng para makatulong diyan sa I'll try mentality, I'll try muna mentality, no? So sulat ka daw sa future self mo na kunyari ikaw global marketing director ka na, ganito, ganyan, magsulat ka daw. NMD ka na, anong mababago sa buhay mo kapag binigay mo yung 100% mo, national marketing director ka na, kita ka ng 200, 300,000, 'di ba? Ano yung mababago sa buhay mo? Pakausapin mo yung yung future self mo. Tapos maggawa ka ng commitment, no? Para ma-remind ka doon, bakit ko ba to gagawin? Ito yung result kasi na gusto ko. Hindi siya instant, 'di ba? Hindi instant result, pero unti-unti, 'di ba? Pero ang pinaka-goal dito is to give your 100% para wala nang I'll try mentality. Yes or yes? Ano pa yung red flag? Pang-apat na to, 5 lang naman ang binigay ko. Red flag ng tamad pero gustong yumaman, I started but I don't see result. Yan. Nagsimula naman ako eh. Tinry ko naman, nagsimula naman ako, yun na nga eh. Nagsimula naman ako pero hindi ako nakakakita ng result. No? Wala eh. Ganito, ito yung gusto kong result, tapos ito yung nangyari. No? So, alam mo ba that progress takes time. No? Yan, process yan. No? Pero kailangan para magtagumpay is consistent ka sa action mo, no? So wag kang gusto mo instant yung result, no. Hindi, unti-unti din yung result. Gusto mo mas malaking result, consistent ka dapat sa effort at action na binibigay mo. So kung hindi ka pa satisfied sa result na meron ka ngayon, ibig sabihin, una, hindi mo binibigay 100% mo. Pangalawa, gusto mo kasi agad malaki yung result na gusto. Baka hindi mo napapansin yung mga small wins mo. No, yung mga small wins na yan ang magbibigay sa atin ng ngayon, bigyan natin ng solusyon, yung parang, nagsimula naman ako, ginawa ko naman, nag-commit naman ako, pero wala ding result. Ano ba yung solusyon? Number one solution is the 1% rule and consistency tracker. Yung 1% rule, alam nyo, to basahin ko kasi ginawa ko talaga to kagabi. Yung 100% rule, tinakil ko na to last time, ewan ko lang kung natatandaan nyo. 2% nga sinabi ko 1% rule and consistency tracker, ito yung mag-improve ka 1% daily. Just imagine halimbawa sa STP, 1% improvement every day. Ginawa mo siya 30 days. 1% lang na mag-improve ka. Tapos consistent ka para ma-overcome mo yung laziness mo, no? 1% improving every day. 30 days, dire-diretso mong ginawa. After 30 days, yung STP skills mo, 30% na magaling ka na. Yes or yes? Ano pa? Host? Ano pa? Mag-follow up? Mag-closing? Sabi mo, takot ka dyan, mag-closing, no? Tamad lang yun. Takot ka lang, di ba? 1% improving daily, every day, o 1% improving sa kung ano mang ginagawa mo, no? After 30 days, 30% ang taas ng skills na ginagawa mo, no? Why 1% rule? Kasi yung mga tao, naghahanap kasi ng huge and instant result agad eh. 'Di ba? Pero dun sa 1%, hindi siya immediate pero compounding. Maliwanag ba yun? Yung 1% magli-lead ito sa massive transformation mo. Kaya, halimbawa, 'di ba? Sa sa health, 'di ba? Mag-improve ka 1%,
Kung 3 times a day kang nagkakanin, edi mag 2 times ka. Kung 3 times kang nagkakanin, 3 cups pa per meal. Diba? Edi bawasan mo siya sa health, 1%. Ano pa? Sa lifestyles, sa lifestyles, yun nga, sa lifestyles journey natin, edi yung STP, galingan mo ng 1% every day. Yung home meeting, galingan mo ng 1% every day. Yung hope, galingan mo ng 1% every day. Yung building relationship, galingan mo ng 1% every day. O, every week, may 7% ka na improvement. Ayaw mo pa yun? Ayaw mo ba yun o gusto mo yun? Siyempre, gusto mo yun. Sa fitness, yun nga. O, kung hindi mo kayang mag-walk ng 2 hours, kasi 2 hours daw dapat 10,000 step ba? O, depende sa age mo. O di, 30 minutes lang. O kaya 15 minutes, mag-walk-walk ka, ganyan. Sa productivity, tamad nga, di ba? O di 1%. Kung di mo kayang gumising ng alas 5, alas 4, di magising ka muna ng alas 5. Di ba? Tapos gawin mo 4:30, tapos 4. O 4, up ka na. So, for sure, yung productivity mo, tataas. Bakit mo kailangang i-apply yung 1% rule? Kasi nga, para mag-improve ka. Challenge mo yan every day. Ikaw, sana, pagkatapos ng training na to, gusto kong isulat mo, ano ba yung mga improvement na gusto mong mangyari? Na 1% magdadagdag-dagdag ka doon. Para, para yung result na gusto mong makuha ay matarget mo siya. Because small efforts today lead to massive result. So ang solution po diyan 1% rule. Yan. Natandaan niyo ba yung 1% rule? Because success isn't built over time, It's built 1% at a time. Yan. May natutunan ba kayo? Or gising pa ba? Yes, 5 na, pang-5. Pang-5. Ng mga red flag, sabi, mas magaling sila sa akin. They are much better than me. Mga naririnig ko yun, mas magaling sila sa akin, magaling tong ganito, di ba? Red flag yan, ng tamad. Hindi ka naman magsisimulang magaling. Pero pwede kang maging magaling kung magsisimula ka. Gets mo? Huwag mo na, baka nasa yung red flag na yan, hindi ko kaya, mas magaling sila kaysa sa akin, Hindi ka pinanganak na magaling. Hindi ka din magsisimulang magaling. Pero, pwede kang maging magaling pang magsisimula ka. Ayaw mo kasing gawin yung isang bagay, parang yung kanina, yung host, ayaw mag-host, di ba? Hindi ka naman agad magaling mag-host. Pero magiging magaling ka kapag nagsimula kang mag-host. Yes or yes? Oo, yung mga wins, ang dami-dami natin dito, minsan, pare-parehong muka kasi natatakot silang magbigay ng wins. Bakit? Anong gusto mong bigay? Lost ka? Loser ka? Wins, Hindi ka naman, tapos ayaw mag-topic, ayaw mag-host, ayaw mag-present, ayaw mag-closing, ayaw humarap, ayaw mag-follow up, Hindi ka magaling dyan, girl. Hindi ka pa magaling. Pero pag sinimulan mo yan, pwede kang maging magaling. Yes or yes? Yan yung solusyon, So, laging iniisip yung na mas magaling yung iba, may advantage yung iba, So, yan. Ito yung solusyon. Ang solusyon, progress over perfection. Ano ba yan? Focus ka lang sa sarili mo kasi. Huwag sa progress ng iba. Yung progress mo, yung i-track mo. Yes or yes? Oo. So, challenge ko kayo, magsulat nga kayo ng 3 yung strength. Di ba meron kayong 3 strength? Meron kayong mga strength At saka areas for improvement. Ano ba yung strength mo? Na pwedeng maging strength mo para maging successful. 3 strengths and 3 improvement to recognize personal capabilities. So baka mamaya, magaling ka palang magsalita, magaling ka palang mag-host, hindi ka pala nahihiya sa tao, magaling ka palang mag-build ng relationship, 'di ba? So ganyan sa sales, sa atin, ang strength mo is good at building relationships, people relationships or making people feel comfortable, feel good, kung magaling ka makipag-relationships. So practice mo 'yun. Yun, mag-improve ka doon, yun yung strength mo. Tapos 1%, magdagdag ka ng 1% na mag-improve yun. Ano pa? Example number 2 sa mindset. Yung progress over perfection, yung mindset natin, gusto nating mag-improve.
kung strength mo halimbawa na persistent ka, na kahit may challenge, na kahit may rejections, hindi ka nag-give up ng madali-dali lang, ng easy-easy lang, no? Kung yan yung strength mo, isulat mo yan. Tapos, i-reframe mo ulit, no? I-reframe mo ulit yung rejections into stepping stones, no? Ano ba yung strength mo? Kahit may rejection, strength ko, hindi ako nag-give up daily. Ay, hindi ako nag-give up easily, no? So, unti-unti. Focus on progress, progress mo. Halimbawa, nag-host ka ngayon, susulat mo, ano ba kaya, saan ano yung naging strength ko doon? Yun lang, yun yung i-improve ko. Diba? Hindi yung parang negative into, hindi negative, ay, kasi ganito ako, ganyan. Dapat pala, yung strength pala yung yung isusulat natin. Tapos, over time, yun yung bibigyan natin, yun yung track nating progress, no? So, ano pa po? Yan, tapos na po tayo. 5 lang po ang red flag ng taong tamad pero gustong yumaman, no? May natutunan ba kayo? Sana, no? Ngayon, breaking free from lazy mindset. Di ba nga, tamad? Wala nang ibang sagot, kundi tamad lang. Kasi may system naman tayo, di ba? Madami naman naging successful, tamad nga lang. Kaya nga pinakita ko sa inyo yung ibang red flag ng tamad, no? So, paano tayo mag-break free sa lazy mindset? Action plan na tayo. Number 1, mindset shift. Rewrite your excuses. Paano rewrite? I don't have time kanina. Lagay mo, I will create, Ang lalagay mo dyan is, I will create time, even just 1 hour per day, 30 minutes per day, magbabasa ako. Sabi ng mga mentor ko, magbasa daw ako ng aklat sa isang buwan, 2. Hindi ko kaya yon. Isang buwan, 1. You will create time. Lalagay mo, I will create time, 30 minutes, basa ako ng aklat, di ba? 30 minutes, aralin ko digital marketing. 30 minutes lang, wag 3 hours, wag 1 hour. May rule din dyan next time sabihin ko. 30 minutes lang. No? Ano pa? From I hate rejection, ayoko yan, mahirap yan, to the more rejections I get, the faster I will succeed. Okay ba yon? Kasi tinatamad ka dahil nga takot kang makakuha ng rejections eh. So, palitan mo siya. I-rewrite mo yung excuses mo. The more rejections I get, the faster I will succeed. Okay? Makatulong ba sa inyo yan? Ay, wala pala akong kausap na tamad ngayon. Ako lang pala. Ako lang pala. No, sige, sa akin, makatulong ba yan? I hate rejection, sabi niya. I-rewrite mo yung mag-mindset shift ka, i-rewrite mo yung mga excuses mo. Hindi ko feel ngayon, wala akong time ngayon, hintay ko na lang kapag yumaman ako, kapag may pera na ako, kapag may organization na ako, kapag kumikita na ako, kapag may sasakyan na ako, 'di ba? I-rewrite mo 'yan. Gawin mo yung I will create, I will, 'di ba? Gawin mo ganito. So sana gets nyo ako. Mindset shift po. Mindset shift lang. Number 2, para ma-break free, breaking free from a lazy mindset, daily discipline formula. Ano ba yung daily discipline formula na yan? Kung may task na less than 2 minutes, gawin mo na agad. Pwede ba yun? Gawin mo na agad. Halimbawa, ano ba yung halimbawa dyan? May nagtanong na, ma'am, paano kasi, 'di ba? Ma'am, paano po kasi pag-inom ng intra ganito? Ma'am, paano po kasi yung bagong computation ng Instant Express Direct ganyan? Nabasa mo na tapos hindi mo pa 2 minutes lang mag-reply ka, hindi mo pa ginawa. No. Procrastinator ka eh. Kaya ka nagiging tamad. Tapos natatambak. No, sana makarelate kayo. Ano pa ba? Hindi ko pa alam yung basta 2 minutes rule. Kung kaya mong gawin, 2 minutes lang naman yan, gawin mo na. Maliwanag po. Discipline kasi yon, daily discipline formula. No? The 2-minute rules. If a task takes less than 2 minutes, sabi dito, do it immediately. Okay? Instead of postponing it. So this helps stop procrastination and build the habits of taking action. No? Ano pa po ang solusyon? Yan. The 3-task rule. Gusto niyo malaman yan? The 3-task rule. Every morning, pagising mo, o kaya naman bago ka matulog, ilista mo na yung 3 most important tasks mo para sa araw na yon. No, ano ba yung 3 most important tasks para sa'yo today? O kaya bukas, 'di ba? Isusulat mo na siya.
Kasi nga, discipline yun. No? Para hindi ka din tamarin. Kasi pag wala namang nakasulat, wala namang nakalinya kung anong gagawin mo, wala kang matatapos. Tatamarin ka. Hindi pa rin tayo ma-promote. GMD, di pa rin tayo ma-promote. IMD, di pa rin tayo ma-promote. ED, di ba? So, nakatulong ba sa inyo yan? Sana makatulong sa inyo yan. 2 minutes rule. Kapag ang isang activity, wala namang 2 minutes, gawin mo na. Huwag ka na mag-procrastinate kasi madadagdag yan. Tatamarin ka. Tapos every morning, isulat mo na kung ano yung pinaka-importanteng task na gagawin mo ngayong araw na to. Okay? Sa business, halimbawa, yun nga, replying to those important messages, wag mo nang yan, wag lang sin mode, di ba? Nakita mo na nga, importante na nga yun, isagutin mo na, wag mo nang isin muna, di ba? Tapos, di naman pala ganun ka-importante yung ginagawa mo, wag kang sin ng sin, sumagot ka. Okay, di ba? And personal development or reading sabi, books, di ba? Lagi tayong pinagbabasa ng books. Eh, one page, everyday. One page everyday, ha? Di mo pa kaya. Baka naman tamarin ka pa. O kaya 1 chapter a day. Yan. So, yon. Sa fitness example, yun nga. 2 minutes, may 2 minutes ha. Try nyo maghanap sa TikTok, sa YouTube, yan. 2 minutes workout meron po. No? Kung akala, baka nakakaya naman sa 24 hours mo para sumeksi, di ba? So, 2 minutes meron. 2 minutes lang, gawin mo yon. Search nyo yun, 2 minutes na na workout para maging healthy. Healthy and fitness. Makakita kayo ng jumping rope, mga ganun yung niya eh. Jumping rope, yun yung mga sinerch ko noon, 2 minutes lang. So, hindi ako tatamarin. Yes or yes? Meron ba kayong natututunan sa productivity? Again, sabi ko nga, cleaning your workspace. Yun, cleaning my workspace, ayusin ko yung mga brochures, ayusin ko yung mga ganito. So, ano yung 3-task rule? Yan. Number 3, breaking free from lazy mindset, no excuses, yung committed challenge. Ito yung 7 days na no excuses. Kaya nyo ba yan? Yung kung pagod ka man, busy ka man, unmotivated ka ngayon, hindi mo feel ngayon, dapat i-fill up mo yun, complete mo yung daily task mo. No, sa ating sa atin nung nag-mindset tayo, nag-goal set, nag-vision board, nag-dream board, tinurn natin yan into daily task, di ba? Na paano ka mag-ED? Nag-STP ka 1 STP a week. Di ba? Lagay mo 3 STP a day. 3 STP lang a day. Tapos plus 2 follow-up. 3 STP a day plus 2 follow-up. Yun lang. Huwag kang magreklamo, walang excuses, basta dire-diretso mo siya 7 days. Pagkatapos ng 7 days, 14. Pagkatapos ng 14, 21. Pag natapos mo na yung 21, hindi ka na marunong mag-excuse. Pero yung 21-day na challenge na yun, nagsisimula yun sa 7 days. Kaya I really challenge you, 7 days lang muna. 7 days, dire-diretso, walang tigil, mag-STP ka. 7 days, walang tigil, dire-diretso, kumausap ka, huwag kang magtago sa accountability partner mo, sa uplines mo. Ay, nako, walang excuse, diba? Mag-STP, mag-home meeting, 7 days, tapos next 7 days. Pag 21 na buo mo yan, hindi ka natamad. Okay, matutunan po ba? Wala, may natutunan ba? Wala. Call to action. Ano yung biggest realization mo? Ang biggest realization ko dito, ang excuse, katamaran lang pala yun. Diba? Ikaw, ano yung biggest realization mo? Bakit hindi ka masaya bakit hindi ka masaya sa kinikita mo ngayon? Hindi natin nakukuha yung goal natin, di ba? Lahat pala yun, katamaran lang. So, mahirap man sabihin, lahat ng mga excuses natin, sometimes, tamad tayo. Ang unang katamaran, tamad mag-isip, di ba? Tamad mag-isip ng solusyon. So, yun yung biggest realization ko. Kayo, ano yung biggest realization nyo? No? Na lahat ng excuse mo ngayon, tamad ka lang. O gusto mong, isa ka dun sa gustong yumaman, pero may red flag. Kasi tamad, di ba? So, what action step will you take immediately? Ano dapat gawin? Sabi, to stop being lazy, start moving. Yun yung akin eh. So, ano yung mga action na gagawin ko? Yung daily task natin, gawin natin, no? So, may success pledge tayo dito. Lagi, kapag katapos mong isulat, kung ano ba yung excuses, ano yung katamaran na meron ka ngayon, tapos i-reframe mo siya, i-rewrite mo, no? By reframing, i-rewrite mo siya,
na ano yung dapat mong maging solusyon doon, mag-break free ka sa pagiging tamad, mag-isip ng solusyon, tapos gawa ka ng success pledge mo. That I commit to breaking free from lazy mindset and taking massive action starting today. No? So, kung ano naman yung mga excuses natin, ano yan, malaking dahilan yan bakit hindi natin makukuha yung ating ginol set, ating dream board, ating vision board nung January, kasi lahat naman tayo nagganon, no? Kaya lang hindi natin nakukuha yan sa excuses natin, procrastination. Lahat pala yon, isa lang yung salita doon, lazy, 'di ba? So, hindi ka ba sisipagin kung ang dahilan, 'di ba, ng pagiging nagagawin mo to ay para sa pamilya mo, 'di ba? Para pala sa anak mo na hindi mo masupport, para sa mga magulang mo na hindi mo masupport, para sa utang na ang dami-dami, 'di ba? Para sa saan pinagkatiwalaan ka ng grupo mo, no? Na mag-lead na ikaw ang mag-lead pero tinatamad ka, 'di ba? Para mag-break free ka diyan sa katamaran na 'yan. Take action. Huwag kang matakot sa rejection. Diba? Mga ganyan. So, tapos, maggawa ka ng success pledge. Sabihin mo, I commit to breaking free from lazy mindset and taking massive action starting today. Diba? So, yan. So, tapos na ako. No? Pinakita ko lang sa inyo yung mga red flag ng taong tamad. Tapos may solusyon. If you want the copy of this, copy of this training, bibigay po namin sa inyo kasi meron po ginawa ko po talaga to, no? So, yun. And, ang final message ko lang po, sabi dito, a lazy and undisciplined person will never be rich. Kasi di ba tinanong ko nga sa inyo kanina, sinong gustong maging mayaman? Sabi dito, ang taong tamad at walang disiplina, hindi daw magiging mayaman. Yes or yes? Sinong gustong yumaman? Type 0. O kaya type 1 million. 1M every month. 2M every month. No? Pero yung mga taong committed at committed sa na gumawa ng mga aksyon, yun yung walang pupuntahan kundi maging successful. Yes or yes? Because success is a choice. So ang final word ko po sa inyo, no? I want you to remember that success doesn't happen by accident. So talagang choice yan every day. Na kanino ba ako gumigising, 'di ba? Bakit ka gumigising? Bakit ka para hindi maging tamad, no? And you can choose to control your excuses po by breaking the lazy mindset, no? So take action today, hindi mo pwedeng hintayin 'yan, At ang motivation po ay temporary. Ang nagpapanatili po sa atin para maging successful tayo is discipline. Discipline sa daily actions, sa daily tasks, 'di ba? Discipline na kahit na anong nararamdaman mo, you will show up, 'di ba? You will dress up, show up, wake up, no? So, yun. And hindi mo pwedeng katakutan yung pagiging failure o yung mag-fail ka, no? Kasi kapag nag-fail ka, ibig sabihin nag-grow ka, no? And lahat po ng mga excuses mo, again, sometimes or most of the time, katamaran lang yan. Kaya let's break free sa laziness. No, because life is a choice. Lazy and undisciplined person, hindi po magiging mayaman. Pero yung committed and disiplina po sa mga action na ginagawa nila everyday is walang ibang pupuntahan kundi maging successful. Kaya kung gusto po nating matupad yung vision board natin and dream board natin na sobrang excited tayong dinikit-dikit pa talaga sa vision board natin, na sobrang naiyak-iyak pa tayo nung shinare natin sa harap, pag February na, pag March na, nahahatak na tayo ng pagiging lazy, ng excuses, ng procrastination, pero yun nga, ibe-break free natin yan, no? Ibe-break free natin yan through, taking action po. And pag nag-take action ka, wag ka agad maghanap ng instant result. Kasi nga naman, ina-apply mo nga lang naman yung 1% rule, no? 1% improvement every day.
So, for sure, 365% ang growth mo, ang improvement mo after a year, no? So, yun lang po, sana may natutunan po kayo. And sana po, no, wala na tayong kausap at hindi na po tayo tamad na ito pa rin yung mga pangarap natin. So, let's take action today. Maging consistent lang po tayo at disiplinado sa dapat po nating gawin. So, with that, maraming salamat po and good morning. Wow, thank you so much, International Marketing Director Joy Bondok. Grabe, no? Ganda nung topic and the tips na nabigay. Kasi parang habang nakikinig ako dito, parang binabaril ako lahat ng nasasabi doon, lahat ng topics na shinare ni Miss Joy is parang ako yung kinakausap niya regarding doon sa topic niya na yon. So para pala bumalik ako sa track ulit is tamad lang talaga ako. So, kailangan, yun pala yun. So, kailangan, para mabalik yon yung time, kasi 4 hours, 1% ibibigay mo, and consistency, tapos yung discipline, talaga, yung kailangan kong ibigay. So, sana marami po tayong natutunan sa topic ni Miss Joy. So, bago tayo maghiwa-hiwalay, we end this workshop with a prayer. So lahat po tayo pumikit or ibaw yung ating ulo para po sa panalangin. So, Heavenly Father, thank you for this successful workshop, for the wisdom and inspiration we receive. May we apply what we've learned and grow in mindset and purpose. Bless our speaker and everyone who joined the workshop. Guide us as we move forward with faith and determination. In Jesus' name, Amen. So thank you so much. Thank you po sa lahat. So mag-ingat po tayong lahat sa ating mga lakad sa maghapon. So maraming salamat.